Breaking news, matapos tawagin ni US President Donald Trump ang NATO, naduwag dahil nais ni President Donald Trump na tumulong ang mga miyembro ng NATO na magpadala ng kanilang mga warships sa Strait of Hormuz upang buksan ito. Tumanggi ang NATO, pero sa pagkakataong ito, more than 20 na mga bansa ay tutulong na upang mabuksan ang Strait of Hormuz. Maging ang UK ay pinahintulutan na ang kanilang base militar upang gamitin ng Amerika sa pag-atake sa Iran. Ganun na rin ang ginawa ng UAE at Saudi Arabia. At pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika na USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier inatake ng 100 missiles ng Iran. Pero ano ang nangyari? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng matamis mong like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 26, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin na nangyayaring gyera sa Middle East, sa West Asia, particular sa United States of America, Israel at ang Iran. Tama ang inyong narinig sa ating intro na ang pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika na USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier ay tinira ng 101 missiles ng Iran. Ibinalita iyan ng Al Jazeera at ng NDTV. Nag-claim ang Iran na gumamit sila ng kanilang cruise missiles. Nagbunyi ang IRGC dahil oo nga naman, napakalaking victory ito para sa kampo ng IRGC. At hindi basta-basta sabagat ito ang pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika at punong-puno ito ng mga missiles. Marami ding nakapwesto dito na F-35 fighter jets ng Amerika. Pero, teka muna, ano ba ang nangyari sa naturang pag-atake ng Iran? Sapagkat basta lamang ibinalita na nagsagawa sila ng pag-atake. Basta na lang nagkaroon ng claim ang Iran na nagsagawa nga sila ng strike. Pero ang tanong, tumama ba ang 101 missiles ng Iran? Tanungin natin si President Donald Trump kung ano ang nangyari. Ayon sa ulat, totoo na ang aircraft carrier ng Amerika na Abraham Lincoln ay tinira ng 100 missiles. At ayon sa naka-highlight mga kaibigan, every single one of them was knocked down. Ibig sabihin, walang tumama sa naturang pag-atake ng Iran. Lahat ng ito ay na-intercept. Yan ang claim ni President Donald Trump. Sino kaya sa dalawang ito mga kaibigan ang inyong paniniwalaan? Pero wala ding ibinalita ang Iran na kung tumama ba ang kanilang strike sa pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika. Of course, ang magkabilang panig ay may mga claim upang ipalabas kung sino sa kanila ang nanalo. Sa kabilang dako mga kaibigan, matapos tawagin ni President Donald Trump ang NATO na duwag. Ito ay kaugnay sa panawagan ni President Donald Trump na ang mga miyembro ng NATO dapat magpadala ng kanilang navy o mga warships sa Strait of Hormuz upang tulungan sila na buksan ito mula sa kamay ng Iran. At nang sa ganon, ang oil o mga tanker ay malayang makakapasok at makakalabas sa Strait of Hormuz. Tinanggihan ito ng NATO. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, more than 20 na mga bansa ang nagsignal na tutulong sa United States of America upang buksan ng Strait of Hormuz. At hindi lang yan, tutulong din sila upang maprotektahan lahat ng mga tankers na dadaan sa Strait of Hormuz. Ang mga bansang ito
ay ang United Arab Emirates, UK, France, Germany, Italy, the Netherlands, Japan, Canada, Republic of Korea, New Zealand, Denmark, Latvia, Slovenia, Estonia, Norway, Sweden, Finland, Czechia, Romania, Bahrain, Lithuania at Australia. Kinundi na rin ng mga bansang ito ang ginawang pag-atake ng IRGC sa isang unarmed na commercial vessel sa Gulf. Kaya ayon sa mga bansang ito, tutulong sila na maprotektahan lahat ng mga barko o oil tankers na dadaan sa Strait of Hormuz. At hinimok din ng mga bansang ito ang Tehran na sumunod sa international law. Samantala, umaksyon na rin ang United Kingdom. Dati, ayaw ng United Kingdom na gamitin ang kanilang base militar para sa Amerika upang umatake sa Iran. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, ayon sa ulat ng BBC, pinahihintulutan na ang lahat ng puwersa ng Amerika na gamitin ang kanilang mga base militar. Ito ay upang atakihin hindi lang ang Iran kundi maging ang Strait of Hormuz na kung saan nandoon ang puwersa ng Iran na kinokontrol ang strait na ito. Hindi na nagdalawang isip ang United Kingdom. Ayon kay US President Donald Trump, sana ay minadali na ng UK ang pag-aproba na gamitin nila ang kanilang base militar. Ito ay upang maiwasan ang mga sunod-sunod na ginagawang pag-atake ng Iran sa mga base militar sa Middle East at maging sa Cyprus na kung saan naroroon naman ang base militar ng UK. Dahil pinapalabas ni US President Donald Trump na kung maagang ipinagamit ng UK ang kanilang mga base militar ay hindi na sana masisira ang iba sapagkat tutulong ang Amerika na ma-intercept ang mga ginagawang missile strike ng Iran. Pero nagpapasalamat pa rin daw si President Donald Trump sa UK dahil sa wakas ay pinahintulutan silang gamitin ang kanilang base militar. At ang matindi mga kaibigan, maging ang Saudi Arabia, pinahintulutan na rin ang Amerika. Dati nang nagbabala ang Iran na kung pahihintulutan ng Iran na gamitin ng Amerika ang kanilang airspace at base militar ay aatakihin na rin sila ng Iran. Pero nga mga kaibigan, ang problema, hindi nga ipinapagamit ng Saudi Arabia noon pero inaatake pa rin sila. Marahil ito ang dahilan kung bakit pinagamit na ito ng Saudi Arabia. Kumusta nga po pala ang ating mga OFWs na nasa Israel, sa Saudi Arabia, sa UAE, sa Lebanon? Sana ay ayos lang ang inyong kalagayan. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.